Nagpatuloy pa sa mahabang sermon si Doña Josefina na hindi niya malaman kung ano pang kulang sa anak. Hindi niya lubos maisip ang naging sitwasyon sa site. Mabuti nga't hindi gumawa doon ng scene si Nati. Kung ibang babae lang yun, paniguradong nag-iskandalo na to. Pasalamat pa rin siya na may breed ang kanyang future manugang. Hindi asal kalye kagaya ng ibang babae na porket mayaman, porket kilala ang angka na pinagmulan, kung mastay kung sino na. Hindi ko naman sinasadya yun, mama. At isa pa, hindi ko rin alam na pupunta silang mag-ina. Gusto lang talaga ng batang makitang huling project ang sinimulan ng kanyang ama. Sa tingin ko, wala namang masama doon. Hindi po ba? Wala ngang masama. Ngunit sa paningin ni Natalia, sa tingin mo magiging magandang tanawin yun. Mag-isip ka nga. Sa totoo lang, napaka-considerate ng babaeng sinati sa'yo, Gaston. Sino bang maganda naman ang babae at marami nagkakagusto ang willing na hintayin ka? Unawain ka at paulit-ulit na patawarin ka sa mga pagkukulang mo sa kanila, ha? Wala nang ibang gagawa nun kung hindi si Nati lang dahil mahal ka niya. Mahalaga ka sa kanya na inaabuso mo naman. Walang maisip ni isasagot sa ina si Gaston bukod sa panilang ang hugot ng malalim na hininga. Ayusin mo yan. Huwag mong hintayin na muling mauntog ang ulo ni Natalia. Oras na mangyari yon, ako na magsasabi sa kanya na huwag ka nang balikan pa. Hindi mo deserve ang pagmamahal niya. Hindi ka deserve nilang mag-ina. Pagkasabi nun, itinalikuran ni siya ng ina na bakas pa rin sa kanyang mukha ang labis na pagkadismaya sa kanya. Ilang minuto lang ang kanyang pinalipas at tumakyat na rin ito sa ikalawang palapag. Tinungo niya ang guest room na sinabi ng kanyang ina kung saan naroon si Nati. Maingat niyang binuksan ng pintuan at tumambad nga sa kanyang mga mata ang mag-ina niyang mahimbing na natutulog ng mga sandaling iyon. Mahigpit na yakap ni Nati sa kanyang bisig ang anak na medyo mahinang humihilik. Hinina ni Gaston binuksan pa ang ilaw. Pating kayad na tinungo niya ang gilid ng kama upang hindi sila magising. Yung mundo yun upang bahagyan ng maupo siya. Magaan na hinaplos niya ang mukha ni Nati. Hinaplos niya ang pisngi nito gamit ang likod ng kanyang palad kung saan nasalat niya ang bakas marahil ng luha nito bago makatulog ng dahil sa sama ng loob na ibinigay na naman niya. Nalimpungatan si Nati sa mga haplos ni Gaston na malit nang idinilat ang kanyang mga mata. Masama pa rin ang loob ay hindi naman siya violenting nag-react dahil paniguradong may istorbong pagtulog ng kanilang anak na siyang kasarapan nun. Matulog ka na, alam kong pagod ka ngayong araw. Bukas na lang tayo mag-usap. Ayaw yung gawin ni Gaston, batid niyang hindi rin siya makakatulog noon ng maayos kung hahayaan niya lang ito. Hindi pwede, Nati. Kailangan nating pag-usapan ngayon ng problema. Irritableng tinignan na siya na nalilisik ng mga mata ni Nati na napuno na naman ng galit na para sa kanya. Bakit bang kulit mo? Bukas na nga lang, matutulog na rin ako. May diin na pahayag niya, subalit napakahina nun. Hindi sumagot si Gaston, ngunit sa pilitan siya nitong hinila pabangon ng kama. Bahagyang umingit si Brixton nang mawalan ng kumot ngunit agad din itong tumigil nang tapikin ng dating gobernador ang bintit balutin niya sa comforter. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Asik ni Nati na pilit hinilang isang braso kay Gaston na hindi nito magawang bitawan. Hindi pa rin siya pinakinggan ni Gaston na sa pilitan na siyang hinila palabas sa silid at patungo sa bedroom ng lalaki. Ano ba? Walang kasama si Brixton sa kwartong yun. Sabog ng emosyon ni Nati na binitawan na rin ni Gaston. Total ay nasa loob na sila ng silid ng dating gobernador. Ano bang gusto mo mangyari, ha? Umasta ako na walang nangyari? Ano? Dadaanin mo na naman ako dyan sa mga haplos mo at mga halik mo. Dahil alam mong wala akong laban sa'yo. Iniling na ni Gaston ang kanyang ulo habang niluwangan ang suot niyang necktie sa leeg na para siyang sinasakal. No, Natalia. Hindi ganun ang plano ko. Gusto ko lang na mag-usap tayo ng maayos bago tayo matulog. Inismeran lang siya ni Nati na halatang ayos sa suggestion niyang mangyari. Ngayon ko lang sila nakita. I swear, hindi kagaya ng iniisip mo. Na kaya ko kayo hindi pinapunta ni Brixton ay dahil sa kanilang mag-ina. Kung nalaman ko naman agad na pumuslit kayo patungo doon, kayong uunahin ko mag-ini. Ang ibig mong sabihin, kasalanan pa namin ni Brixton na gusto ka naming i-surprise? Wow ha, kilala mo ko, matigas ang ulo ko. Mapilit ako na kapag ginusto ko't pihadong kukunin ko't gagawa ko ng paraan. Makulit ako, gusto ko lang naman namin suportahan ng anak mo tapos ganun ang makikita namin. Karagamong batang yon. Gaston, di ba? Nanuyo ng lalamunan ni Gaston. Naguni-guni na niya na mahirapan siyang magpaliwanag kay Nati
Hindi lang yun, feel na feel ng babae yun ang pagkakahawak niya sa braso mo. Duro pa ni Nati sa kaliwang braso. Natalia, hindi ko naman talaga intensyon na makipagkita sa kanila. Nagkataon lang din na launching ng project. Mariing kinagat ni Nati ang kanyang labi habang nakatingin pa rin sa mga mata ni Gaston. Nagsimula nang bumalo ang kanyang mga luha. Naramdaman na naman niya ang sama ng loob niya sa lalaki. Ngunit hindi niya kayang lubusang magalit dito dahil alam niya na mahal niya ito. Sa ganun na lang ba niya sasayangin ang lahat ng sinakripisyo? Kahit na, ang dami mong oras at hindi mo malang sinabi sa akin yun. Sobrang nakakasama ka lang ng loob. Tapos gusto mo nang patawarin kita kaagad. Baka mamaya niyan gusto mong alagaan ng bata at ituring na sayo. Dahil sa pagtanaw mo ng utang na loob, dahil feeling mo kaya wala siyang ama ay dahil sayo. Tanga ka ba? O sadyang nagtatanga-tangahan ka lang? Kabit yun. Kahit naman buhay ang employee at natapos ang project, tingin mo, tatanggapin niyo ng asawa niya? Nati, sinubukan ni Gaston na lapitan siya, ngunit umatras si Nati upang bigyan ng distansya ang kanilang pagitan. Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang punto ko? Kung bakit ako nagkakaganito? Ang linaw-linaw na dahilan nito oh. Parang batang pinunas ni Nati ang kanyang mga luha habang patuloy lang sa kanyang pagikbi. Muli pa siyang nilapitan ni Gaston na tinawakan na sa magkabilang balikat. Ilang beses pilit ni Elisa ni Nati ngunit hindi naman to pumayag. Huwag mo kong hawakan. Marahas na ipinadyak ni Nati ang kanyang isang paa kung saan ninatamaan ng isang paa ni Gaston na dahilan upang mabitawan siya nito. Tinaas na nito ang isang paa na parang napilay. Ininda niya ang sakit na idinulot nun. Sinamantala ni Nati ang pagkakataong iyon upang makatakas ngunit agad din siyang niyakap ni Gaston sa bewang. Bitawan mo sabi ako. Katawan ko lang ang gusto mo. Paulit-ulit na lang tayo sa ganitong senaryo. Ayoko na Gaston. Tapusin na natin to. Nakakapagod ka na. Sobrang pinapagod mo na ako. Hindi lang ang katawan ko, pati ng isipan ko. Unti-unting lumuwag ang yakap ni Gaston kay Nati na para bang natauhan sa kanyang mga narinig. Kinuha ang pagkakataon niya ni Nati na agad lumabas ang silid upang balikan ang kanilang anak na mahimbing pa rin ng tulog. Problemadong naiwan si Gaston na hindi pa rin makaalis sa mga salitang binitawan ni Nati at sinampal pa sa kanya. Nangihina siyang napaupo ng kama, nasapo ng mukha gamit ang dalawang palad. Pagod siya, pero hindi niya magawang magpahinga. Nilalamon na naman siya ng guilt dahil alam niya na kasalanan niya lahat ng mga nangyari. Ano ba, Gaston? Bakit ganyan ka magdesisyon? Ayaw mo pa bang lumagay sa tahimik? Ano pa bang gusto mo? Natigilan si Nati sa kanyang malalaking hakbang. Palayo na silid. Muling nilingon ang pintuan. Bumakas pang galit niya sa mukha nang makitang hindi man lang niya sinundan ni Gaston upang patuloy na suyuin. Wala man lang itong isip na malamang kapag nagtantrum siya, kailangan niya suyuin at dati-rati naman ay ginagawa nito at naninibago na siya. Talagang hindi niya ako susundan? Ayaw niyang ayusin ang aming problema? Umikot siya tumakbang pabalik ng silid ni Gaston. Ewan niya ba, ito naman ang may kasalanan pero hindi niya magawang mas magalit. Siyempre, gusto pa rin niya na maging maayos sila kahit na umaapaw ng sama ng loob niya. Eksaktong binuksan niya ang pintuan na marinig niyang may kausap to sa kanyang hawak na phone. Naka-loudspeaker yon kaya naman naririnig niyan daloy ng kanilang conversasyong dalawa tungkol saan. May sakit si Seska. Pwede bang humanap ka ng magaling na doktor para tingnan siya? Seska, nangunot ng noon ni Nati. Yun bang pangalan ng batang karga nito at ng kausap nito ay ang ina ng bata? Paano siya nagkasakit? Baka kasi pinapabayaan mo. Wala ka bang isip para ikaw mismo magdala sa ospital? Anong oras na, Mr. Barcelo? Sa tingin mo may kakayahan ako na gawin ng bagay na yun? Limitado lang ang pera ko. Hindi kami mayaman. Pwede bang puntahan mo kami mag-ina ngayon? Hindi ko kabisadong Baguio kaya isan mong address nyo at magpapapunta ako mismo ng doktor dyan. Humigpit ng hawak ni Nati sa seradura ng pintuan. Pati ba naman yun kailangan malaman ni Gaston? Hindi naman itong ama, bakit kailangang ibigay sa kanyang responsibilidad na hindi nga din magampanan sa sariling anak? Namatay ang tawag at narinig ni Nati na may tinawagang doktor si Gaston upang papuntahin kung nasaan ang babae. Hindi na natiis pa ni Nati ang mas sumidhi niyang galit sa dating gobernador. Marahas na hinila niya ang pinto pabukas. Talagang uunahin mo pa rin sila. Bakit ba ikaw ang nag-inuobliga ng babaeng yun? Anak mo ba yon, ha? Aminin mo sa akin. Napaangat ng paningin ni Gaston kung saan nagtamang kanilang tingin gamit ang nagulat niyang mga mata. Ang akala niya nasa silid na ito ng kanilang anak. Nabitawan pa ni Gaston ng phone niya na kaagad ding pinulot.
Bakit mo pilit akong responsibilidad mo sa batang yun? Hindi mo siya responsibilidad. Naintindihan mo ko? Tumayo na si Gaston. Nati, ano? Mahal mo pa ba talaga kami? Hindi ko na maintindihan ang takbo ng utak mo. Nakaka-stress ka na. Hayaan mong batang yun. Wala bang utak ang ina niya? Bakit sa'yo dumidepende? Pinalis na ni Nati ang takas ng mga luha niya. Ilang taon kaming nagtago ni Brixton at lahat ng sakripisyo ko. Ako lang ang pumasan. Lahat ng problema sa health niya. Ako lang. Tapos ang babaeng yun, gusto niyang ipaako sa yung responsibilidad na hindi dapat? Ikaw naman nagpapauto ka. Nandun ka ba ng kinalantari niyang employee niyo? Nandun ka ba't kagaya nilang nasasarapan, ha? Calm down, Nati. Paano ko kakalma kung palagi mong pinapasamang loob ko? Paano ko kakalma kung heto na naman tayo at feeling ko sinayang ko na naman ng tiwalang binigay ko sa'yo? Paulit-ulit na lang tayo. Palagi na lang ako nagbibigay. Umuunawa. Kailan naman kami? Bakit kailangan naming mag-ina na mamalimos ng atensyon mo? Tapos yun, kakakita mo lang sa batang yun, buhos na buhos ang atensyon mo? Dahil lang tumatanaw ka ng utang na loob na hindi naman dapat. Pinandilatan na siya ni Nati na namumula ng mga mata. Gustong gusto niya nang hatawin at gulpihin si Gaston na baka maalog ang utak niya. Baka kapag ginawa niya yon, mahimas-masan ito't bumalik sa dati ang kanyang utak na nawala. Mas magaan bang loob mo sa kanilang mag-ina kaysa sa amin? Nakakabwisit ka na pikon na ako sa'yo. Natalia, huwag mong idami ang bata. Ikaw ang huwag mong idami ang trabaho mo sa personal na buhay. Ano bang responsibilidad mo sa amin? Bakit mas nagiging responsable ka pa sa kanilang mag-ina na hindi mo naman kaano-ano kumpara sa amin, ha? Sumagot ka nga. Hindi magawang makasagot ni Gaston sa pag-alborotong ginagawa ni Nati. Naintindihan naman niyang babae pero hindi niya rin pwedeng ignora ang kalusugan ng bata. Kung mapapahamak ito, gayong humingi ng tulong ay mas bibigat ang loob niya dahil may kakayahan siya na tulungan ng batang yon. Pero pinili niyang hindi gawin at idedma to. Napakadamot mo ng oras sa amin ni Brixton. Pero kapag sa ibang tao, todo bigay ka. Anong ikakatwiran mo? Dahil nasanay kang public servant? Kung ganon sana hindi ka nalang nangako na at nagpaasa. Okay na kami sa Canada. Tapos sumulpot ka na naman. Tapos ako itong si Utu-Utu, bumigay na naman dahil mahal ka at gustong mabuo ang pamilya. Napalunok na ng laway si Gaston. Daman niyang naubos na niya talaga ang PC na pinaghihintay ni Nati. Baka nagigilty ka na namatay ang ama ng batang yun. Karma nila yun dahil masama siya. Nangabit siya. At alam niyang may asawa siya. Dapat lang na mamatay siya. Nang dami pa sila ng kalandian nila. Nang inosenteng bata. Ano bang plano mo ha? Talaga? Ititira mong mag-inang yun dito sa Baguio? So supportahan mo financially? Or are you taking advantage of the time when you are taking care of the child to have an affair with that woman? May gusto ka siguro sa kanya kung kaya naman ganyan ka lang reaction mo. Hindi ka makahindi. Nasaan kami ng anak mo sa plano mo? Hindi naman siya ganun, Nati. So ano ang plano mo? Papakinggan ko. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Wala ka bang plano? Sunod lang sa agos ng pangyayari? Ganun ba, ha? Sino magpaplano kung hindi ikaw ang gagawa nun? Napuno na ng sakit ang mukha ni Nati habang nakatingin kay Gaston na halatang naguguluhan sa mga nangyayari. Hindi ako naniniwala na wala ka nang magiging pakialam sa mag-inang yun in the future. Tandaan mo, sobra-sobra ng panahon ang ibinigay ko sa'yo dahil ang buong akala ko ay magbabago ka na. Magiging totoo ka na. Pero ano, heto na naman tayo. Bigo na naman ako. Sarili ko lang ang pinapahirapan ko nang dahil sa lintik na pagmamahal ko sa'yo. Nang dahil sa lintik na pangarap kong bigyan ng buong pamilyang anak natin. Nakakapagod ka na talaga. Seryoso ako. Walang imik na napalunok na ng laway si Gaston habang nakatingin ang mga mata sa mukha ni Nati. Mali na naman ang desisyon ko na umasang nagbago ka na at this time, kami nang uunahin mo. Hindi rin naman pala. Give me some time to deal with it. Na naman, walang humor na natawa si Nati sa sinagot ni Gaston sa napakahabang litanya niya. Ilang panahon pa. Tumanda na ako ng ilang taon kakahintay sa'yo. Lumaki na rin ang anak mo na unti-unti nagkakaisip. Tapos hihingi ka na naman sa akin ng extension? Ano, hihintay mo pumuti ang buhok ko? Ganun ba? Binuka ni Gaston ng bibig niya, ngunit hindi na naman natuloy ang sasabihin ng dahil sa another na tawag ni Rosafe. Sa halip na idedma, sinagot pa ni Gaston yon habang nakatingin ang mga mata kay Nati na nalilisik ang mga mata sa hawak niyang phone. Makailang beses na sumagi sa isipan ng babae na hablutin niya yun at tawa sa akin. Mr. Barcelo, anong gagawin ko?
Suspected acute pneumonia daw ang sakit ni Seska. Ang taas ng lagnat niya. Kung hindi raw bababa yun ay maaaring magkaroon siya ng kumbulsyon. Si Rosafen halatang nagpapanik ng kanyang boses. Nakalas na ni Gaston ang ilang botones ng kanyang suot na damit. Sige, pupunta ako dyan. Dalhin natin siya sa ospital. Napanganga na si Nati na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Aalis si Gaston at talagang pupuntahan ng babae. Sa sobrang inis niya ay malakas niyang sinipang pintuan ng silid pasara na nagbigay ng malakas na ingay sa mansyon. Aalis ka? Nasa gitna tayo ng pag-uusap tapos aalisan mo ko? Pupunta ka sa babaeng yon? Hindi na napigilan ni Nati ang sumabog sa sobrang galit. Nanlalamig ng kanyang kamay sa sobrang gigil na kanyang nararamdaman ngayon dito. Wala bang utak ang babaeng yun? Ina siya. Dapat alam niyang gagawin. Hindi niya kayang dalhin ang anak niya sa ospital? Hindi ikaw ang ama ng bata pero bakit ikaw ang ginugulo niya? Nakakaputang ina na kayong dalawa. Hindi na magawang makakilos pa ni Gaston sa kanyang kinatatayuan nang dahil sa biglang pagsabog ni Nati. Bakit hindi niya guluhin ang magulang ng ama ng kanyang anak? Bakit ikaw? Putang ina talaga! Huwag mo ko sagarin, Gaston. Rinding-rindi na ako. Sawang-sawa na ako sa ganitong senaryo. Napaulit-ulit na lang tayo. Ano ba? Nati, hindi ka aalis. Iiwan mo na naman akong galit. Oras na umalis ka, tandaan mo, ikaw na mismo nagtulak sa amin ni Brixton na kalimutan ka. At kahit na anong gawin mo, kahit na anong effort mo, hindi na kita muling pagbibigyan pa. Nangihina na napaupo si Gaston sa gilid ng kama sa binigay na ultimatum ni Nati. Natalia naman, may sakit yung bata. At anong pakialam ko kung may sakit siya? Mas mahalagang kalusugan ng batang yun sa magiging galit ko. Kanina mo pa ako pinupuno. Kinakawawa mo kami ng anak mo sa lugar niyo. Sa tingin mo gaya ko ng dating tatahimik na lang, ha? Nagsukatan sila ng tingin dalawa na para bang ang unang kukurap ay siyang magiging talunan. Humalukip-kip pa si Nati sa kanyang harapan na ipinapakitang hindi siya magpapatalo sa lungkot na mukhang ipinapakita nito sa kanya dito. Kalaunan ay tumayo si Gaston, hindi niya natanggalan ang lumalamon pa sa kanyang guilt na paano kung mapahamak ang bata nang wala siyang ginagawa. Sumidhi pang galit ni Nati. Dahil sa pagtayo ni Gaston, alam niyang aalis din ito. Babalik din ako kagad. Hindi ako magtatagal. Ani ni Gaston na kumuha ng pamalit niyang damit. Tinalikuran na siya ni Nati. Ano pang gagawin niya? Ayaw nitong magpapigil. Di pagbibigyan niya. Muli niyang malakas sa sinarang pintuan ng silid nito ng ilang kasambahay na bulabog sa kung anong nangyayari sa banda doon ng mansyon. Marahas na pinalis niya ang luhang bumagsak sa kanyang mukha. Matigas si Gaston. Ni hindi niya to kayang pasunurin sa gusto niya. Kung mahalaga sa kanyang mag-inang yon, dapat lang nabitawan niya na to't pabayaan na. Ayaw mo magpaawat. Sige lang, Gaston Barcelo. Tignan natin kung makakaya mo magiging ganti ko sa'yo. Sa tahimik ng gabi ay narinig ni Nati ang pag-alis ng sasakyan ni Gaston upang puntahan ng mag-inang hindi naman niya kaano-ano kaysang kausapin siya at lutasin ng problema nilang dalawa. Ito ang choice na harapang pinili niya. Tahimik siyang umiyak ng gabing yon. Nang dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, hindi niya na nagawa pang makatulog. Nilalamon siya ng sobrang frustration na paniguradong kapag nakaharap niyang babaeng yon, tsak na mauubos niyang buhok nito sa ulo. Baka hindi lang din niya ng kanyang magawa. Baka maging kriminal pa siya upang bigyan ng dahilan si Gaston na alagaan ng bata dahil ulila na itong lubos at pinaslang niyang ina nitong mahadera. Masama pa rin ang loob na iniimpaka niya lahat ng kanilang gamit na mag-ina bagong humiti ang araw sa langit. Tama na, Natalia. Sobrang pinagmumukha ka na niyang tanga. Tanggapin mo na lang na hindi talaga kayong inilaan ng langit para sa bawat isa. Gumising ka na sa panaginip mong magkakaroon ng isang buong pamilya. Tama na. Uwi na. Pagdating ng inuukupang apartment ni Rosafe, ay dire-diretsong binuhat ni Gaston si Seska na nakahiga sa sofa. Daman ni Gaston ang init ng katawan nito. Magkasunod silang lumabas doon upang dalhin ng bata sa malapit na ospital. Sa sunod na mangyari to, dalhin mo na siya kagad sa ospital. Ina ka, wala ka dapat sinasayang na panahon. Salamat at dumating ka, Mr. Barcelo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Sinabihan ko na siya, Mr. Barcelo, na dalhin na namin ang bata sa ospital. Pero ayaw niyang pumayag. Sumbong ng doktor na pinadala ni Gaston. Tinignan na siya ni Rosafe ng masama. Giniit niya na tatawagan ka tihintayin. Kapag ganitong emergency, Rosafe, hindi mo na dapat pang hinihintay ang desisyon ng ibang tao. Hospital agad. Buhay ng anak mo nakasalalay.
Huwag mo nang hintayin na mapahamak pang bata nang dahil lang sa kapabayaan mo. Siya ang dapat na top priority mo. Sinabihan ka na pala ng doktor eh. Nakagat na ni Rosa Faye ang kanyang labi. Nagigilty pero hindi niya pinagsisisihan, ninintay ang lalaki dahil alam niya hindi naman ito matitiis silang mag-ina. Yun ang nakita niya at ang patunay noon na yung pangyayari ngayon. Sa gitna ng gabi na sa halip ay namamahinga na ito dahil siya naging okasyon sa araw na yun, ay heto siya at nagawa pa nitong puntahan silang mag-ina dahil importante sila sa kanya.